Maraming nagtatanong tungkol sa size ng gabunan t-shirt at hoodie. Makikita sa screen ang size dimension. At syempre, nariyan din ang sample kapag suot ang t-shirt. Laging tandaan, simple at may dating. Yan ang kayang ibigay sa inyo ng damit. At nga pala, iniimbitahan ko kayong lahat sa unang meet and greet plus selling ng merch sa February 24, 7 p.m., Mall of Asia, Seaside sa May Fountain. Kita-kits tayo doon at kung gusto nyong magpa-reserve ng damit na dadalhin sa February 24, message lang kayo sa FB page natin, nariyan ang link sa comment section. Pero para naman sa mga gustong sa bahay nila dumiretso ang damit, nariyan din ang link ng Shopee account natin. Maraming salamat. Kita-kits tayo sa February 24, Mall of Asia Seaside sa May Fountain, 7 p.m. Ngayon maaari na nating simula ng pag-uusap. Gusto kong malaman kung anong pakay nyo sa pagpunta nyo dito. Wika ni Godo. Tumayo ang isa sa mga kalalakihan at tumugon. Ako si Remodor, mula sa angkan ng mga mandurugo. Naparito kami dahil sa isang layunin. Yun ay ang puksain ng talunanon. Dahil sa kanilang gawi, nadamay ang aming mga angkang pilit na mamuhay na payapa sa kapatagan. Masyadong tuso ang pinuno ng mga swanggubat. Hindi ko alam kung bakit mo pa pinakawalan gayong nasa kamay mo na ang taong pumatay sa iyong ama. Wika ng isa sa mga gabunan. Nakahinga ng maluwag si Godo dahil ang buong akala niya makakasagupa nito ang mga gabunan. May dahilan ako kung bakit ko ginawa ang bagay na yun. Gusto kong malaman ang totoong pinagtataguan nila at kapag natuntun sila ng aking tagatugis, saka pa lang ako kikilos. At huwag kayong mag-alala. Hanggat walang nagagawang pinsala ang mga angkang narito sa mga tao, hindi rin kami kikilos upang kalabanin kayo. Tugon ni Godo. Bagaman nakakataas ang aming angkan, mas mataas ang respeto namin sa mga kagaya niyong tagapamagitan. Kaya hindi rin kami gagawa ng anumang hakbang, pagkilos, kung hindi magmumula sa inyo ang kautusan. Wika ni Dulum. Hindi nyo kailangan makisali sa labang to. Nagpapasalamat ako sa pagkakataong ito. Nagkaisa tayo laban sa isang kaaway. Tugon ni Godo. Matapos ang kanilang pag-uusap, tuluyang nagpaalam ang mga gabunan. Ngunit bago pa man umalis ang mga ito, nag-iwan ng isang babala si Leon mula sa mga magindara. Huwag ka lang magpapakampante. Dahil ang ilan sa mga kalahi namin ay sumanib sa mga aswang gubat. Alam mo naman siguro ang kakayahan ng mga magindara, bata. Mag-iingat kayo at patnubayan nawa kayo ng inyong bathala. Matapos magpaalam ng mga gabunan, kagad kinausap ni Godo si Tandang Bulang. Sinabi nito ang mga napag-usapan nila ng mga panauhin. Ipinagbigay alam din ito sa mga nakakatanda. Parang nabunutan ng tinik ang mga ito nang malamang hindi nila kaaway ang mga pangunahing angkan ng aswang. Ngayon ang kailangan mong pagtuunan ng pansin ang pagpapalakas ng ating hukbo. Hindi ko alam kung saan ang tungo ng digmaang ito, ngunit isang bagay lang ang sigurado ako. Ito ay ang pagbibigay ng katarungan sa kamatayan ng iyong ama. Wika ni Tandang Bulang. Ilang sandali pa ang lumipas. Dumating ang tagatugis na pinasunod ni Godo sa kanilang pinakawalang aswang. Natukoy nito ang eksaktong lokasyon at ang mismong lungga ng talunanon. Sa pagkakataong iyon, hindi pinagbigay alam ni Godo sa kanyang mga kasama ang impormasyong nakalap. Tanging si Libong Kogon lang ang pinagsabihan nito.
Hindi ba masyadong mapanganib ang binabalak mo, Gudo? Kung dalawa lang tayong lulusob, malaki ang tsansang hindi na tayo makalabas ng buhay. Isa pa, hindi natin alam ang bilang ng mga kalabang naroon. Kulang tayo sa plano, kaibigan. Mas makakabuti kung isasama natin ang buong pangkat. Wika ni Libong Kugon. Ikinagulat nito ang sunod na sinabi ni Gudo. Hindi ka sasama sa akin sa pagpasok sa kuta. Magsisilbi kang mata ko sa labas. Mag-isa lang akong papasok. Ang pagkakaalam ng pinuno nila, nalin lang ako sa pamamagitan ng kasinungalingang ginamit niya, kaya madali ako makakapasok sa kuta. Tugon ng binata. Balak nitong ubusin ang mga aswang mula sa kaloob-looban ng kanilang kanlungan, kung saan panatag silang ligtas sa anumang kapamakan. At kapag masyadong marami silang sasalakay, madaling malalaman ng mga kalaban ang kanilang binabalak. Matapos ang usapan ng magkaibigan, patago silang umalis ng kuta papunta sa lugar ng mga kalaban. Palubog na ang araw ng mga sandaling iyon. Malaking paborito para sa kanilang dalawa. Sumaktong kabilugan ng buwan. Oras ng pangangaso ng mga talunanon. Sa oras na bumilog ang buwan sa kalangitan, tanging ang pinuno at mga tagapagbantay nito ang may iwan. Mas madali nating magagapi ang kanilang puwersa sa labas. Ang magiging papel mo, kaibigan, magsisilbi kang pain sa mga nangangasong talunanon. May tagatugis na nasa paligid na kaagad magbibigay ng hudyat sa ating mga kasamahan sa kuta upang sumalakay. Kung handa ka na, simulan na natin ang plano. Wika ni Gudo. Huminto ang dalawa sa taas ng isang bangin, kung saan kitang-kita ang sinasabing kuta ng mga kalaban. Nasa kalagitnaan ng ritual ang mga talunanon. Ito ang ritual ng pangangaso. Tatagal ang ritual na yan ng maigit 2 oras. Sapat para makapaganda ang aking tagatugis ng kanyang mga patibong. Wika ni Libong Kugon. Matapos utusan ang kanyang tagatugis, pinagmasdang maigi ng dalawa ang ginagawang ritual ng mga aswang. Pumapatay ang mga ito ng isang malaking baboy ramo. Ikinakalat ang dugo sa kanilang katawan. Isa-isang humiwa ng laman ang mga ito at kinain. Nakatayo sa pinakalikod ang pinuno. Inabot sa kanya ang puso ng baboy ramo. Nang matapos kainin ng pinuno, ito ang hudyat na tapos na ang ritual. Maganda ka na. Magsisimula na tayo. Wika ni Gudo habang pinagmamasdan ang nagsisipagpulasang mga aswang. Ang ilan sa mga ito ay umaangil, samantalang ang ilan ay umaalulong na tila sabik na sabik sa kanilang gagawin. Kaagad ding umalis si Libong Kugon upang simulan ang kanilang plano. Samantalang si Gudo naman, bumaba na sa bangin upang pumasok sa kuta ng kalaban. Malayo pa lang ito ay natanaw na siya ng pinuno. Nakabuka ang mga bisig nito habang sinasalubong si Gudo. Sinasabi ko na nga ba at darating ka? Sayang, at hindi mo naabutan ang aming ritual. Nga pala, mga ngaso ang aking mga alagad, at ang kanilang punterya ay ang mga isarog. Matanong ko lang, napatay mo na ba ang pinuno nila? Wika ng aswang. Nagpakilala ito sa pangalang Linang. Wala itong kaalam-alam sa binabalak ng binata, dahil naging maayos ang pakikitungo ni Gudo sa kanya simula nang dumating ito sa kanilang kuta. Oo, nagawa ko na ang nais mo. Pero may isang bagay lang akong gustong linawin sa'yo, kaibigan. Tugon ni Gudo. Magsalita ka. Ano ang gusto mong malaman, kaibigan?
Wika ni Lilang. Kagad ipinakita ni Godot ang palasong sinasabi nitong pumatay sa kanilang pinuno. Kitang-kita ng binata ang biglaang pag-iwas ng tingin nito. Hindi ba ito ang palasong pumatay sa iyong pinuno? Pangkaraniwang palaso lang ito. At wala akong nakitang anumang palatandaan ng lason na maaaring pumatay sa mga aswang. Kaya naman kaibigan, sana sabihin mo sa akin ang katotohanan. Biglang napalunok ng laway si Lilang. Kagad itong tumayo at sinubukang paliwanagan si Godot. Ngunit kahit ano pa ang gawin nito ay hindi na magbabago ang paniniwala ng binata. Marahil sa tagal, kumupas na ang lason. Pero totoo ang sinasabi ko sa iyo, kaibigan. Ito ang palasong ginamit sa pagpatay sa aking pinuno. Wika nito. Kaso nga lang, biglang itinarak ni Godot ang palaso sa kanyang dibdib. Kung ito ang palasong pumatay sa iyong pinuno, dapat sa loob ng 5 segundo, babagsak na din ang katawan mo. Ang dagtang ginagamit ng mga isarog, mahirap tanggalin sa oras na kumapit ito sa anumang bagay. Kahit pa lumipas ang ilang oras, o kahit hugasan mo pa ito ng ilang ulit. Muling wika ni Godot. Sa mga hindi nakakaalam, ang dagtang tinutukoy ng binata ay nagmula sa punong kung tawagin ay bumbuhaya. Malapad at makapal ang dahon nito, at ang balat ay naglalabas ng pulbos na kapag dumikit sa balat ng tao, nagdudulot ng matinding pangangati. Ang dagta naman ng punong ito, napakabisang lason sa dugo. Isang maliit na patak lang ay maaaring makaparalisa ng isang may gulang na kalabaw. Napaatras si Lilang. Binunot ang palasong itinarak ni Godot. Itinaas nito ang kanyang kamay at sabay-sabay na sumugod ang mga tagapagbantay. Tama nga ang narinig ko tungkol sa'yo. Tuso ka talaga. Oo, gawa-gawa ko lang ang lahat ng kwento. Pero wala nang silbi ang lahat ng yon dahil hindi ka na makakalabas ng buhay. Tugon ni Linang habang papatakas. Hindi naman siya magawang sundan ni Godot dahil hinarang ito ng mga kalaban. Habang nakikipaglaban ay tinititigan siya ni Lilang. Nakangiti ito ng nakakaloko sa kanya na parabang kinukutsa pa siya. Sa pagtagal ng sagupaan, unti-unting napapansin ni Godot na dumadami ang sumusugod sa kanya at karamihan sa mga ito ay mula sa labas ng kuta. Napagtanto ng binatang nahulog sila sa patibong ng kalaban. Sa isip ni Godot, kinakailangan niyang umatras sa labang iyon kahit nalabag pa ito sa kanyang kalooban. Itinaas ng binata ang kanyang kampilan at bumulong ng dasal sa hangin. Hinampas niya ito sa lupa. Lumikha ng malakas na dugongdong ang pagtama ng kampilan, dahilan upang magsipagtumbahan ang mga kalaban. Kinuha ng binata ang pagkakataon. Mabilis na tumakbo palabas ng kuta ng mga aswang. Habang tumatakbo ay narinig niya ang pagsigaw ni Lilang. Anong problema? Ang pinuno ng matapang na angkan ng mga mandirigbang babaylan tumatakas sa laban. Nakakahiya kang pinuno. Kung nakita ka lang ng iyong mga kasamahan, siguradong madidismaya sila. Hindi na pinansin pa ni Godot ang pangungutya ng kalaban. Sa halip ay dali-dali siyang lumabas sa gubat papunta sa isang malawak na kapatagan. Alam nito sa sarili na susundan siya ng mga aswang, kaya inabangan niya ang mga ito. Maya-maya lang, nagsipaglabasan ang napakaraming aswang gubat mula sa mga puno.
Unti-unti nilang pinaliligiran si Gudo. Isa laban sa isang buong angkan ng mga aswang. Napangiti na lang ang binata sa kanyang sitwasyon. Sa isip nito, ito na ang magiging huling laban para sa kanya. Itinarak ni Gudo ang kanyang sandata sa lupa at lumuhod. Hinawakan nito ng 2 kamay ang kampilan at saka nanalangin sa mga diwatang sinasamba ng kanyang tribo. Mga diwata at gabay, ako po ay humihiling sa inyo ng lakas sa huling pagkakataon. Alam ko na hindi niyo ako isasadlak sa ganitong sitwasyon ng walang dahilan. Kaya muli akong dumudulog sa inyo upang humingi ng saklolo. At hindi pa man natatapos manalangin, biglang narinig ni Gudo ang malakas na tunog ng tambuli. Mula ito sa kanyang mga kasamahan. Nang mag-angat ng ulo ang binata, nakita niya ang 7 nakakatanda sa kanilang tribo. Nakatayo ang mga ito sa kabilang burol at sa paanan nito ang pinagsanib na puwersa ng mga babaylan at isarog. Napangiti ang binata dahil sa nakita. Maya-maya pa ay dumating si Libong Kugon. Tumayo ito sa kanyang tabi at nagsalita. Kaibigan, hindi ito ang oras para mawalan ka ng pag-asa. Huwag mong ipakita ang kahinaan mo sa harap ng ating mga kasamahan. Tinitingala ka nila bilang isang matatag na pinuno. Kaya kumilos ka ayon sa pagkakakilala nila sa'yo. Kaagad na tumayo si Gudo at binunot mula sa lupa ang kanyang kampilan. hindi mo na kailangan pang ipaalala sa akin, kaibigan. Ngayon kung handa ka na, simulan na natin ang laban. Tugon ni Gudo sabay takbo papunta sa mga kalaban. Gamit ang kanyang kampilan ay isa-isa niyang pinagtatagpas ang katawan ng mga aswang. Samantalang si Libong Kugon naman, nakatayo lang sa likod nito at inaalalayan si Gudo gamit ang kanyang palaso. Ilang minuto pa ang nakalipas. Napakarami na ng napabagsak ng 2. Ngunit nang tumingin sila sa paligid, marami pa ang nag-aabang na kalaban. Ilang segundo pa ang nakalipas. Nagsipagdatingan na ang mga mandirigmang isarog kasama ang ilang babaylan. Nabalot ng sigaw at angil ang paligid. At mula sa mataas na burol, natanaw ni Lilang ang unti-unting pag-ubos ng kanyang lahi. Lingid sa kaalaman nito na nakita siya ni Gudo at akmang susugod na sana nang bigla siyang pinigilan ni Libong Kugon. Gudo, ipagpaliban mo muna kung ano man ang iniisip mo. Hindi ito ang tamang oras para harapin ang pinuno ng mga aswang. Tignan mo ang kanyang mga alagad. Wika ni Libong Kugon. Nang inikot ni Gudo ang tingin sa lugar, isa-isang bumabangon ang mga napatumba nilang kalaban. Napatingala ang binata at nakita ang bilog na buwan. Nakaligtaan nito na higit na malakas ang mga aswang tuwing kabilugan ng buwan. Libong Kugon, iudyat mo ang pag-atras. Lahat kayo tumakbo papunta sa silangan. Papasikat na ang araw. Hindi nila tayo masusundan doon sa lugar. Wika ni Gudo. Pinatunog ni Libong Kugon ang tambuli bilang simbolo ng kanilang pag-atras. Inakala nilang magagawa nilang talunin ang mga talunanon. Maging si Lilang ay nawalan din ng pag-asa ng mga sandaling iyon. Ngunit napangiti ito nang makita ang kanyang mga kalahing unti-unting bumabangon. At habang papatakas si Gudo, napalingon ito sa lugar ng labanan. Nanlaki ang mga mata nang makitang humahabol pa din sa kanila ang mga aswang. Ngunit tila kakaiba na ang kilos ng mga ito. Napahinto ang binata na napansin ni Libong Kugon. Anong nangyayari, Gudo? Bilisan mo na! Umatras na tayo! Wika nito.
Ngunit nanatiling nakatayo si Godot habang pinagmamasdan ang mga papalapit na kalaban. Pansinin mo ang kilos ng mga talunanon, kaibigan. Hindi ba parang kakaiba kung ikukumpara kanina? Biglang napahinto si Libong Kogon at tinignan ang sinasabi ng kaibigan. Kagaya ni Godot, nanlaki ang mga mata nito dahil ang ilan sa mga aswang na sumusugod ay pugot na ang ulo. Ang ilan ay putol na ang ibang bahagi ng katawan. Ngunit kumikilos pa din ang mga ito. Tila natigal po ang dalawa sa nakakatakot na tanawin. Nahimasmasan lang ang mga ito nang biglang lumitaw sa harap nila si Dulom, ang gabunan mula sa angkan ng mga hanagob. Ngayon lang ba kayo nakakita ng amaranhig? Umalis na kayo. Dahil sa oras na masugatan kayo ng kuko ng mga yan, siguradong magagaya kayo sa kanila. Lagalag na bangkay na walang ibang nasa isip kung hindi ang pag-iigante. Wika nito sabay tulak sa dalawa palayo. At dagdag pa nito, walang kamatayan ang mga amaranhig hanggat hindi nila nakukuha ang anumang ninais nila bago pumanaw. Pasikat na ang araw nang makarating sina Godot sa labas ng gubat. Naroon na din ang ilan sa mga kasamahan nila, kasama ang 7 nakakatandang mga babaylan. Sa kasamaang palad, hindi nakaligtas ang ilan sa mga kasamahan ni Godot, samantalang marami sa kanila ang mga sugatan. Bumalik na tayo sa baryo upang maagapan ang pinsala ng mga mandirigma. May taglay na laso ng kuko ng mga talunanon. Kaya kapag hindi nagamot sa lalong madaling panahon ng mga sugat nila ay maaari silang mamatay. Wika ni Tandang Bulang. Sinunod naman ni Godot ang sinabi nito. Ngunit hindi pa rin mawala sa isipan ang mga sinabi ng aswang. Pilit niya itong hinanap sa paligid ngunit hindi niya matagpuan. Nanghihinayang si Godot sa labang iyon dahil hindi niya nagawang patayin ang pinuno ng mga talunanon. Kasabay pa nito ang isa pang suliranin tungkol sa mga kalaban. Agad niyang isinangguni sa mga nakakatanda ang impormasyong ibinigay ni Dulom tungkol sa mga amaranhig. Labis itong ikinagulat ng mga nakakatanda. Anong sinabi mo? Muling nabuhay ang mga napatay mong kalaban. Sinasabi mo bang naging amaranhig sila? Tanong ni Tandang Bulang. Opo, Tatay Bulang. Nagulat din po ako nung makita kong isa-isang nagsipagtayuan kahit pa napugutan ko na ng ulo. Tugon ni Godot. Napatayo ang isa sa mga nakakatanda at nagsalita. Ang pagiging amaranhig ay isang sumpa, maging sa ating mga babaylan. Ngunit kadalasan itong nangyayari sa mga aswang. Nagaganap ito sa oras na hindi maipasa ng isang nag-aagaw buhay na aswang ang kanyang bertud. Pero sa kaso ng mga talunanon, wala sa kanila ang ganong katangian. Dahil wala namang bertud ang mga ito. Ang mga talunanon ay dating mga inkantong natukso sa pagkain ng laman ng tao. Ito ang dahilan kung bakit sila isinumpa ng mga diwata at nanirahan dito sa mundo natin upang magasik ng kasamaan at ubusin tayong mga tao. Wika ni Tandang Islaw na sinang-ayuna naman ang lahat. Mas lalong gumulo ang isipan ng binata dahil hindi nito mapagtagpi-tagpi ang nagaganap. Kung imposibleng maging amaranhig ang mga talunanon, paanong nangyaring nabuhay sila kahit wala na silang ulo? Tanong ni Godot. Nagulat ang lahat nang biglang lumusot mula sa bubong ng kubo si Leon. Paumanhin sa aking panggagambala. Ngunit may mahalagang mensahe ang aking ina para sa iyo, Godot. Nakarating sa kanya ang nangyari sa laban. Hindi ko akalaing mapapatakbo ka na mga aswang. Pero hindi yun ang pinunta ko dito.
Eto, basahin mo at pag-aralang mabuti. Ang mga kasalatang yan ay tungkol sa angkan ng mga talonadon. Hindi sila nabibilang sa 7 matataas na lahi ng aswang. At kung paano sila nabuhay, ay nako, ikaw na balang tumuklas. Tinatamad na ako magpaliwanag. Nga pala, may makakain ba dito? Ay nagutom ako sa biyahe. Napakamot na lang ng ulo si Godot. Ngunit ginamit niya ang pagkakataon upang pigain ang impormasyon mula kay Leon. May inihaw na usa doon sa kubo. Ipagkakalob ko sa iyo ang karning yon sa isang kondisyon. Tugon ni Godot. Kondisyon? Ano naman yon? Ay bilisan mo na, nanginginig na yung tuhod ko sa gutom. Tugon ni Leon. Sabihin mo sa akin ang lahat ng nalalaman mo tungkol sa mga talunanon. Muli JIP, kita-kits tayo sa MOA Seaside sa May Fountain, 7 p.m., February 24. Para sa mga gustong magpadala ng damit, message lang kayo sa FB page natin. Nariyan ang link sa comment section. Kita-kits JIP. Picture-picture tayo kapag nagkita. Yun lang. Salamat.